Hallelujah. Holy Spirit, come and take your place in our hearts. We enthrone you. We glorify you. We lift up our praises to you, God. Thank you, Jesus. Come and fill our hearts once again. Revive our hearts. Stir up our hearts to pray. To pray, to pray, to pray, Lord. Sa lahat po ng mga taong nananalig at nananampalataya sa inyo, lahat ay posible. Walang hindi mapangyayari, Panginoon. Ito po ang susi, Panginoon, sa isang matagumpay na buhay. Ang palaging sumunod sa kalooban mo, magtiwala sa iyo, Panginoon, manampalataya sa iyo. At ito po ang aming ginagawa, Panginoon, araw-araw. Kayo po ang tunay na may-ari ng buhay po na ito. At wala po kaming ibang nais kundi palaging magsuko sa iyo, Panginoon. Sa lahat po ng aking mga kapatid na nakikita mo ang kanilang mga pangangailangan, lahat ng mga nagbibigay, nagsesend ng kanila pong mga prayer request sa live comment po na ito, Panginoon, katagpuin mo po sila. Honor their faith, O God. Honor their faith, Lord. Hallelujah. Nakikita mo po ang kanilang mga sitwasyon. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan. Kung sila man po ay may sakit at karamdaman, kanina may nagpa-pray si Aileen, Panginoon, na ngayon ay nasa critical na kondisyon. Panginoon, itinataas po namin silang lahat sa iyo. Ikaw na nagbigay ng buhay sa mamamagitan ng paghinga, Panginoon, sa alabok, Panginoon, ay nagkaroon ng isang tao. Hiningahan mo at nagkaroon ng buhay, Panginoon. Lord, breathe on us once again. I pray na hingahan mo ang lahat ng mga tao na nandito na may sakit at karamdaman, Panginoon, especially kay Aileen na nasa kritikal na kondisyon ngayong oras po na ito. Panginoon, ang dalangin po namin, dumaloy ang iyong kapangyarihan, dumaloy ang kagalingan mo, idantay mo ang mapagpala at mapagpagaling na kamay sa kanyang buhay at sa lahat ng mga taong may sakit at karamdaman ngayon. Lord, ikaw ang Diyos ng lahat ng may buhay, lahat ng may hininga, and let everything that has breath praise the Lord for your goodness, for your faithfulness. Hallelujah. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Gumawa po kayo ng himala. Tanggalin mo ang lahat ng sakit at karamdaman. Tunawin mo ang lahat ng bukol, Panginoon, sa aming katawan. Tunawin mo, Panginoon, ang lahat ng mga abnormalities, mga sistema, parte ng katawan na nagmamalfunction, O God. Sinabi mo sa iyong mga salita na diyan sa kalangitan, Panginoon, nandiyan nakalagak ang iba't ibang parte ng aming mga katawan, Panginoon, at kami po ay humihingi sa iyo, Panginoon. Hindi ko alam kung ilan sa aming mga kapatid ang may problema sa puso, may problema sa kidney, sa lungs, Panginoon, may problema sa kanila pong mga sistema, sa kanilang mga organs, O God. In Jesus' name, I pray, humuhugot po kami dyan sa kalangitan. Ipagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Let there be a creative miracle, Panginoon, right now. In Jesus' name. Hallelujah. Create and recreate parts of our body. Na, Panginoon, hallelujah. In Jesus' name, na hindi po gumagana ng maayos, Panginoon. Patunayan mo sa aking mga kapatid sa lugar na ito na ikaw po ay Diyos na makapangyarihan, na kaya mong mapangyari ang lahat ng bagay. Panginoon, gumawa po kayo ng himala sa kanila. Gumawa po kayo ng himala. Padaluyin mo ang kagalingan. Kagaya po, Panginoon, ng isang ilog na hindi napapatid ang pag-agos. Ganon din po ang kagalingan na ninanais namin
padaluyin mo sa lahat ng aking mga kapatid na nangangailangan sa umaga pong ito. Just flow. Let healing flow. Let healing flow right now. Let healing flow. Just receive it, that healing. Just receive that miracle from the Lord. And believe with all your heart. Sabihin mo, I am healed, I am healed, I am healed. I declare your word that by the stripes of Jesus, we are healed. By faith, God. By faith. By faith, by faith, we are healed. We are healed. Paulit-ulit mo lang sabihin yan. Kung ikaw ay may sakit at karamdaman ngayon, sabihin mo, I am healed. I am healed. I am healed. Sa lahat ng may sakit at karamdaman, ang kinin mo ngayong umagang ito na ikaw ay pinapagaling ng Diyos. Ang kinin mo ang kagalingang nagmumula sa Panginoon. Ang kinin mo, sabihin mo, I am healed. With faith, with conviction, sabihin mo, I am healed. Hindi dahil sinasabi ko, kundi ito ang gustong iparanas sa iyo ng Panginoon na ikaw ay pagalingin. Hindi lamang sa mga sakit at karamdaman, maging sa lahat ng mga invisible wounds na meron ka sa iyong puso na nasaktan, nasugatan, kaya kang paghilumin ng Diyos. I am healed, I am healed, I am healed, I am healed. In Jesus' name, we are healed, Lord. We are healed. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, itatayo mo po kami, bibigyan mo kami ng malakas na pangangatawan, ng malakas na resistensya, Panginoon, in Jesus' name. We will live and not die to proclaim the wonderful works of the Lord. Thank you, God. Let your name be glorified. Let your name be magnified, Lord, sa lahat ng mga kagalingan, Panginoon, na ipaparanas mo sa iyong mga kapatid, sa iyong mga anak, Panginoon, sa aming kapatid na iyong mga anak, Panginoon. Padadaluyin mo ang kapangyarihan mo sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Lord, for this precious moment sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Umaasa po kami na kami po ay yung muling bibigyan ng kapahayagan, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo po kami sa pag-devotion namin ngayong umagang ito. Kung meron ka pang nakikita sa aming mga puso na kasalanan, patawarin mo po kami, dalisayin mo ang aming mga puso. Kung may mga tao pa kaming hindi napapatawad, we release them to you. We choose to forgive, Lord. We choose to forgive. Lord, hayaan mo po na gamitin mo ang iyong mga salita upang maging sandata namin, upang maging direksyon po namin, Panginoon, maging liwanag ng aming mga panyapak, Panginoon. Bigyan mo kami ng tamang direksyon sa umagang ito. Kung may mga nanghihingi ng sign, Panginoon, ito na po yung sign na yon. Through your word, Lord, mangusap ka sa kanila. In Jesus' name. Thank you, God, for everything. Use me, anoint your message, oh God. Hindi po kami lalabas, Panginoon, ngayong umaga dito sa live stream na ito na hindi mo kami kinatagpo, na hindi mo kami binago at hindi mo kami pinagpala. We are so excited to hear your word, oh God. Maraming salamat po. Bless us, our families, ang mga negosyo, ang mga hanap buhay, at sa iyo na po namin mainam na pinagkakatiwala at binibigay ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Let's give God the best top offering of praise. To God be the glory. Praise God. Hallelujah. Amen and amen and amen. God is so good. Purihin ang atin pong Panginoon. Maganda, pinagpalang araw po ng Lunes sa atin pong lahat. Amen and amen. Praise God. God is good.
Pwede po ba na bago po tayo magsimula, lahat po tayo ay mag-share? Sige po, sama-sama nating i-share at i-repost. Hindi po tayo magiging madamot na tayo lang ang mag-aaral ng salita ng Panginoon. Nawa po ay marami pang mga tao na makasama po natin na mababago ang buhay, magkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Pagbati po sa lahat ng mga manonood ngayong umagang ito, sa lahat po ng mga leaders natin, tribe leaders, sa lahat ng mga intercessors, sa lahat ng mga mission partners po natin ngayon, magandang umaga po sa ating lahat. Kung kayo po ay may mga prayer request, ibato nyo lang po dyan sa live comment, sapagkat yan po ay pinagpe-pray po natin at nilalagay natin sa separate GC para po may mag-pray po sa inyo. Yan. Maraming mga nagpe-pray po sa inyo. And if you want to join our group chat, our community, or gusto nyo pong magkaroon din ng tribe group or life group, mag-message po kayo kay Ate Candy at kay Ate Charisse. Amen. Praise God. Ayan, nakikita ko po, sinasend na po nila sa group chat. Meron po tayong group chat ng intercessors. So, binabato lahat ng mga prayers nyo. Basta mga kapatid, magtiwala lang kayo. Kapag kayo ay nag-pray, dapat may kinakasangkapanan nyo po ng pananampalataya. No? Dapat naniniwala ka na mangyayari to by faith. Nangyayari to by faith. Okay? So lahat ng mga pinapanalangin natin, promotion, items sa trabaho, regularization, promotion, healing, protection, favor, lahat ng 'yan, no? Just believe with all your heart. Okay? Just believe with all your heart. Mangyayari po ito. Amen. Praise God. God bless you po, Ate Bloomingdale, sa inyo pong sister na laser po ng kanyang mata at 11:30. God bless po kay Sister Lorna. Amen. Marami po tayong mga first-timers ngayong umaga pong ito. Pwede ko po bang malaman kung sino ang mga first-timers? Pakilagay lang po sa live comment ang me at kung saang lugar po kayo nanonood. God bless you po, Pao. Ingat po sa trabaho. Type me at kung saang lugar po kayo nanonood. We would like to welcome you here sa atin pong live stream. Si Indigo from Pangasinan, si KUS from Mandaluyong, si Nel from Cavite, ako si Maki from Manila, si ILY KitKat from Singapore, Maria Morena from Manila, Teacher Rhea from Pasig, Minette from Cavite, Well from Taytay, Joanne, Vern from Tarlac, Tonix Mel from Quezon City. God bless you po. Honey Banana from Caloocan, from Bulacan, Sia or Lovely from Davao, Bay from Makati, God bless you, Pabebe Queen from Zambales, HR Jessa from Recto, Teacher Lynn from Zamboanga, Hayden from Cebu, JM from Bacolod, Aim from Tarlac, JM from Anguilla, Tonix from Hong Kong, praise God. Sunshine from Ilocos Sur, Cindy from Japan, Aim from Tarlac, Elena from Taiwan, Fel from UAE. Yan, praise God. From Saudi, si Medj. Jeline from From China. Saan po kayo sa China? Mary Canilas from Calamba. Amen. Yan. Wow, praise God. Zach from Bohol. God is our Savior from San Jose del Monte, Bulacan. Lani from San Luis, Batangas. Madonna, God bless po sa inyong husband. Hello, Jimboy. Praise God! Palakpakan natin si Lord sa lahat ng mga first-timers. And my heart-to-heart family, pwede bang i-welcome natin lahat ng mga first-timers? Hello po, Kathy from Australia. Yan, mga kapatid, kung gusto nyo pong mag-join, alam nyo po, tayo po ay napapanood na sa iba't ibang mga bansa at marami po tayong mga group chats. Meron po tayong mga group from US, Canada, Australia, lahat yan. Lahat po kayo, Taiwan, sa Asia, sa 7 kontinente, at sa iba't ibang mga rehiyon ng bansa. Kung gusto niyo pong mag-join ng life group, kung saan pwede kayong mag-share ng inyo po mga prayer request, pwede kayong mag-share ng mga saloobin nyo, gusto niyo may makausap,
mag-message lang kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse. Okay? Huwag kayong papayag na hindi kayo naka-join. Okay? Kung kayo ay naghahanap ng isang community na makakatulong sa inyong spiritual na paglago, this is the right place for you, mga kapatid. Lahat po kami dito ay mga volunteers. We are all students and learner of His Word. Amen? So, mag-message lang kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse at ibibigay nila kayo sa mga tamang leaders na kung saan kayo po ay mas lalong mapapalapit sa Panginoon, mas lalong magkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, at everyday manood kayo at tumutok ng live stream. Mga kapatid, request lang din, punta kayo sa YT, sa Red App, sa YouTube, at i-subscribe nyo po ang atin pong account, YT account. Okay? Para mabalikan nyo po doon lahat ng mga previous devotions. Praise God. Lumindol ba ngayon sa Davao? Charisse? Ngayon? As in ngayon? God bless you po dyan sa lahat ng mga nasa Davao. Okay po, Ate Chenyan. God bless you po. Lumindol ngayon sa Davao? Okay, so ilagay nyo lang din po lahat ng mga prayer requests nyo po dyan sapagkat may mga nananalangin po sa atin. Okay? So muli po, welcome sa atin pong morning devotion. May lindol ngayon. Kamusta? As in ngayon? ATM? God bless you po. We rebuke in Jesus' name. We rebuke that earthquake sa Davao. Ingatan mo lahat ng mga kasamahan namin. Ingatan mo lahat ng aming mga pamilya in Jesus' name. In Jesus' name, lahat po ng mga naapektuhan ng lindol na ito, Panginoon, balutan mo silang lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Ilayo mo sila, Panginoon, sa trahedya. In Jesus' name, we pray, Lord, for your mighty move upon them, God. Patigilin mo ang lindol na ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. May you cover, Lord, lahat ng mga heart-to-heart community, ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ng iyong banal at makapangyarihang dugo. In Jesus' name. Thank you, God. Thank you, Lord. Bless them. Protect them, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Tumigil na po ba, mga kapatid? In Jesus' name. Amen. Tumigil na po ba? In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. God, protect them, Lord. Protect your people. Have mercy, Lord. Have mercy. Have mercy, God. In Jesus' name. In Jesus' name. Patigilin mo po ang lindol na ito, Panginoon, saan mang bansa ito tumatama po ngayon. In Jesus' name. Sa mga kapatid po namin, Lord. Hallelujah, God. In Jesus' name we pray. For your blood covering to be upon them. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige po, pwede bang mag-pray lang po tayo saglit? Pag-pray po natin ngayon yung lindol. Si kararabahanda yaraba si kandarabahande. Yororo shi kayarabahanda raba si karabahande riya. Yararaba shi kandarabahanda rarara. God, have mercy, Lord, sa lahat ng mga kasamahan po namin na natatamaan po ngayon ng lindol sa Davao o sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Protect them, Lord. Protect them, Lord. Protect your people, Lord, sa mga lugar po na ito. In Jesus' name, sa Surigao, sa Siargao, I don't know kung saang mga parte ito tumama ngayon, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Sige po, pwede bang saglit lang tayo mag-pray po ngayon? Lahat po tayo, let us utter prayers po.
Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon. In Jesus' name. Kamusta na po? Kamusta na po dyan? Kamusta na sa Davao ngayon? Topper. Tumigil na ba? Tumigil na. Tumigil na yung lindol ngayon? Praise God. Kamusta dyan? Kamusta dyan? Praise God. Okay. Grabe. Thank you. God bless you po, Mami G. Ingatan po kayo ng Lord, ha? Oo nga, parang malakas nga daw. God bless you sa family mo, Tin. God bless you. Kaya mahalaga talaga na nagsisimula tayo talaga. Dapat lagi tayong balot ng banal na dugo ng Panginoon, and dapat, alam mo yun, nasa spirit tayo ng intercession. Napakalaking tulong ng pananalangin po natin. Praise God. At tumigil na po ngayon. Nawa po ay... kamusta kaya si Charis? Charis, nandiyan ka ba? Kamusta dyan? Nakita ko lindol sa Davao. God bless you po, Ate Joy. Si Charis, hintayin niyo yung ano ni Charis kung kamusta sila, ha. Makibalita tayo kung ano nangyari sa lindol. Okay. So muli po, mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. At ngayon po ay magsisimula na po tayo sa atin pong morning devotion. Hindi ko rin po alam kung saang parte ng Davao. Pumutok daw ang mayon. That's why. Kaya lumindol? Yung ngayon, pumutok ba ngayon? Pero ang mayon ay nasa Bicol, 'di ba? Ba't kaya sa Davao? Sige po, Mami Jing, ha, ano po ako. Sige po, sige. Sa Albay naglindol kahagabi, pero ngayon kasi sa Davao no. So, ano po, Mami Jing, update niyo po ako sa kalagayan ni Charis, ha. Hello po, Sheng Marie. Yan, God bless po sa lahat ng mga naapektuhan ng lindol. Protektahan po tayo ng Panginoon kasama ng inyong buong sambahayan. Amen. Sige po, wala po makakapigil sa atin. Tayo po ay magsisimula na sa atin pong pagde-devotion. Okay po, Mami Jing, update niyo po ako. Yan. Sino po dito ang excited ng matuto ulit ngayong araw po na ito? Are we all excited, mga kapatid? Yan. Amen. So, malapit na po tayong matapos, mga kapatid. Grabe, ang lakas! 6.7! Ang lakas nun, 6.7. Amen, 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 amen. Exciting ang mag-aral ng Word of God. Yan, amen po. Thank you, Lord. Sige po, pwede bang sama-sama ulit nating i-share muna, mga kapatid? Share ang atin pong live stream ngayong umaga pong ito. And then we'll start. Amen. Sa bawat pagyanig, 'di ba? Ay sa bawat shaking po ng buhay natin, reminder lang talaga 'yun na tumawag tayo sa Panginoon.
tawag lang, kapit lang lagi sa Panginoon. Mga kapatid, ang tanong ko sa umagang ito, kapag tiningnan kaya ng Diyos ang laman ng ating mga puso, no? Kapag tiningnan ng Panginoon ang laman ng ating mga puso ngayong umagang ito, ano kaya ang matatagpuan niya? Ano kaya ang matatagpuan niya doon sa sentro ng ating mga puso? Sige nga po. Ilagay niyo nga po sa live comment. Ano kaya ang matatagpuan ng Panginoon kapag binuksan niya ang ating mga puso sa oras na ito? What would He find at the center of your heart? A grateful heart, nagpapasalamat na puso, a pure heart. Amen. Pusong labis na nagpapasalamat siya. Amen. Yung iba, heavy heart, new heart. Pure heart. Pusong dakila. Si Lord, si God. Amen. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay may pamagat po na What's at the Center? Yan, What's at the Center? Ano ang nasa sentro ng atin pong mga puso? And right now, we are in Exodus chapter 37. Mga kapatid, uploaded na po lahat sa YT, so pwede nyo na siyang balikan. Exodus chapter 37. What's at the center? Sometimes, mga kapatid, yung mga pinaka-importanting bagay na meron tayo ay hindi po nakikita outside. Pero kung ano ang nilalaman ng atin pong mga puso. Nandoon sa trono ng ating mga puso nakalagay ang mga pinakamahalagang bagay. At ito pong Exodus chapter 37, mga kapatid, maaaring kung babasahin niyo po ito ay isang kabanata na punong-puno ng construction details, no? So dito ay dinescribe ang paggawa ng ng tabernacle at kung ano ang mga parte ng tabernakulo. Kasama na dito yung the Ark of the Covenant, the mercy seat, the table of the showbread, the golden lampstand, and the altar of incense. Ito po yung mga mga parte, no? Or mga gamit sa loob po ng tabernacle. At kung babalikan natin yung mga previous devotions natin, in-instruct ng Lord si Moses na sila po ay gumawa ng isang tabernakulo. Tabernacle. But behind every piece of furniture ay meron po itong mga deeper spiritual message. Deeper spiritual message. Lahat ng mga gamit sa loob ng tabernacle. Okay, at ang chapter po na ito ay hindi lamang po patungkol sa kung ano ang mga binubuo ng mga kagamitan. Pero, ito po ay patungkol sa paglalagay. It is about what was placed at the center of God's dwelling. Ano ba ang nasa sentro? At ito po ay magbibigay sa atin ng isang magandang katanungan. What is at the center of your life? Ano nga ba ang nasa sentro ng iyong puso? Ano ba ang sentro ng iyong buhay ngayon? Dahil kung ano man ang nandiyan sa sentro na iyan ay makaka-impluwensya at merong impact sa ibang mga bagay. Ito pong Exodus chapter 37, mga kapatid, ang unang dinescribe na item o gamit dito is the Ark of Covenant. And the Ark represented God's presence among His people. Okay, ang Ark of the Covenant, at mababasa pa natin itong Ark of the Covenant sa mga susunod na kabanata. Kaya tandaan nyo po,
Tandaan niyo po itong Ark of the Covenant na ito. Ang Ark of the Covenant na ito ay nagre-representa sa presensya ng Diyos na kasama ng kanyang mga hinirang, ng mga Israelita. Again, the Ark of the Covenant represented God's presence among His people. Ark of the Covenant. Lagay nyo nga po dyan, Ark of the Covenant para hindi nyo makalimutan. ARK, Ark of the Covenant. So again, ang Ark of the Covenant po ay isa sa mga items na dinescribe sa Exodus chapter 37 at ang Ark of the Covenant po ay nirerepresenta niya ang presensya ng atin pong Panginoon na kasama ng mga Israelita. And above the Ark was the mercy seat where God's presence would meet with Israel. Ark of the mercy seat where God's presence would meet with Israel. And this shows us that before anything else, God's presence was meant to be central. God's presence was meant to be central. Kaya mga kapatid, araw-araw ng ating mga buhay, asamin po natin ang presensya ng Panginoon. Araw-araw po kung tunay po na si Jesus ang sentro ng atin pong mga buhay, mga kapatid, siya dapat ang number 1. Okay, praise God po, Mami Jing. Magandang balita po na sila po ay nasa mabuting kalagayan. Praise God po. Si Jesus ang sentro at siya dapat ang number 1 sa atin pong mga buhay. Ano man po ang kabisihan, ano man po ang mga bagay na pagkakaabalahan natin sa loob ng isang araw, mas piliin po nating unahin ang presensya ng Panginoon. Kasi kung tunay na siya ang sentro, everything revolves around Him, then He must be the top priority of our lives. Amen. Sa lahat ng mga bagay na gagawin natin. Kagaya po kanina, sa pagsisimulan ng school year, ang gusto natin, unahin ng Panginoon. Bago kayo magtrabaho, ngayong araw na ito, unahin natin ng Panginoon. Yung iba sa inyo nagtatrabaho na, pero nakikinig pa rin ng Word of God, di ba? Dapat po ganito tayo, mga kapatid. Buhay na po natin, mga kapatid, na hinahanap natin ang presensya ng Diyos araw-araw. Saan po yung Chiang Mai? Sa Taiwan po ba yan? Amen, mga kapatid. Habang wala pang 8 nakikinig dito sa office. Amen! Di ba po? Kasi nga po meron na tayong desire. Dati, mga kapatid, wala naman tayong hilig sa mga ganito eh. Sino dito yung walang hilig sa ganito dati? Marami din po dyan sa Thailand. May mga churches din po dyan. Hindi ko lang po alam yung malalapit sa Chiang Mai. Pero try nyo pong i-search yung JIL Chiang Mai. Search nyo po. Jesus is Lord Chiang Mai. Diba po? Dati wala naman tayong hilig sa mga ganito. I mean, kung papipiliin ka kung ikaw ay gagala o aaten sa mga ganito, for sure pipiliin mo maggala. 'Di ba? So, wala sa top priority natin ang makinig sa mga ganito, ang mag-aral ng Word of God. Parang ito yung huli nating gagawin nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon. But now that we have this relationship with God and you want to be intimate, mga kapatid, ngayon iba na yung priority mo. Mas gusto mong unahin palagi ang Panginoon. Mas gusto mo palaging unang manalangin. Mas gusto mo na palaging magbasa ng Biblia. Amen. Oo nga po, Kay. Actually, pinag-pray na po namin kayo. God bless you po. Ingatan po kayo. Kamusta kayo dyan?
Yes po, ILY Cute Cat, kung gusto niyo po sa Singapore, nandiyan po sila Ate Bebs, pwede kayong sumama sa kanila. Yan, sila Ate Tess. Ate Beb, Ate Tess, i-message niyo po si ILY Cute Cat para may kasama siyang mag-church. Message niyo lang po siya. Amen. So, ingatan po kayo ng Lord dyan, mga kapatida, sa Davao at sa lahat po na naapektuhan po ng lindol. God. Paano ka nakabalik, Mary Canillas? Praise God at nakabalik ka agad. Amen. Message po kayo kay Ate Candy sa lahat po ng gustong mag-join. Sa Pasig po, meron din po dyan mga Jesus is Lord. Or kung may malapit na Christian church po sa inyo, pwede rin po kayong umattend. Grabe, 7.3 sa Sultan Kudarat. Malakas nga, no? Oo nga, sobrang lakas nga daw. God bless po. God bless, God bless. So, point number 1, mga kapatid, God's presence must be at the center. Grabe, 8 pala. Ang lakas nga. God's presence must be at the center. Yung mga supporting verses niya sa Psalm 16 verse 11. Psalm 16 verse 11. Sabi dito, in your presence there is fullness of joy. In your presence, there is fullness of joy. Kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, ibang klaseng kaligayahan yung nabibigay nito sa atin. Maraming pagkakataon po na lugmok tayo, maraming pagkakataon na malungkot tayo, pero nung lumapit tayo sa Panginoon, nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon talaga ng kaibahan, no mga kapatid? Kasi, sabi dito, in your presence, there is fullness of joy. Lubos na kaligayahan. Lubos na kagalakan kapag tayo ay nandoon at nananatili sa presensya ng Panginoon. Kaya, lagi ko sinasabi sa inyo, kung dati, kapag may mga problema tayo, parang hinang-hina agad tayo, pero ngayon, iba. Kapag may problema ka at malakas ang pananampalataya mo sa Panginoon, hindi ka basta-basta hindi ka basta-basta naaapektuhan. Hindi ka basta-basta naaapektuhan kasi lubos yung kagalakan. 'Di ba? Iba po ngayon. Iba ang pakiramdam ng mga taong lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Ibang klase po ang nagagawa sa atin ng presensya niya. Hello, John Mark. Balik ka na ulit. Join ka dito lagi. Amen? Ibang klase po ang nagagawa ng presensya ng Panginoon. Sabi sa John 15 verse 5, oo nga, Charis, God bless ha. Ingatan kayo ng Lord dyan sa lahat ng mga kasamahan natin. God bless po. Ingatan kayo ng Lord. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Hiwalay po sa Diyos, wala tayong kayang magawa. Hiwalay sa Panginoon. Kaya, remain in God talaga, no? Manatili tayo sa Panginoon. Nakalagay sa verse yun sa John, remain in me and I will remain in you. John 15 verse 4. John 15 verse 4. Remain in me and I will remain in you. Amen. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine.
hindi po natin kayang magbunga nang nakahiwalay po tayo sa source. So make sure na tayo po ay nakakonekta palagi sa atin pong source, sa ating Panginoon. Amen? Sino po dito gusto maging fruitful? Tayo, di ba? Gusto natin maging fruitful sa buhay. Gusto natin, nakikita natin yung mga resulta. So, ang susi, huwag kang humiwalay sa Diyos. Huwag kang humiwalay sa Diyos. Alam nyo, marami na pong mga tao ang nagsimulang magnegosyo, maghanap buhay, nagsimula ng maraming mga bagay pero bumagsak. Siguro during that time, akala nila okay lang sila, malakas sila, 'di ba? Pero hindi natin hawak ang buhay, mga kapatid eh. Kaya nga i-acknowledge mo palagi ang Panginoon. Tayo po ay dapat in partnership palagi sa Panginoon. In partnership. Hindi mo kayang mag-isa ka lang. Gawin mong partner si Lord sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Gawin mo siyang partner sa trabaho mo, gawin mo siyang partner sa hanap buhay at negosyo mo, gawin mo siyang partner sa pag-aaral mo, lahat ng mga bagay gawin mong partner ang Panginoon. Kasi kapag ginawa mong partner si Lord, hindi ka malulugi. Hindi ka malulugi. Amen? Siya po talaga ang best partner in the world. 'Di ba? Sino dito yung may mga may mga naging business partner pero niloko ka? Meron bang ganun dito? Yung may mga business partner ka na pinagkatiwalaan mo pero in-scam ka, niloko ka. 'Di ba? Binetray ka. Meron bang ganyan? God bless po, Ate Analu. Blessed morning po. And meron ba dito yung mga niloko ng katrabaho nila? Ng partner nila? Sa negosyo, sa trabaho? Meron. Pero kapag si Lord ang ginawa mong partner, kami po niloko ng mga workers. Ang sakit. Diba? Masakit, mahirap. Kaya nga po si Jesus ang gawin yung partner. Siya ang business partner nyo. Amen? Do we still need to keep the 10 Commandments? Actually, yung 10 Commandments ay nandyan siya sa Old Testament. Pero sa New Testament, ginawa na lang siyang simple ng Panginoon. No? Ginawa na lang siyang simple. So, una, to love the Lord our God with all your heart, diba? With all your soul, with all your mind, with all your strength. At pangalawa, is to love our neighbors as you love yourself. Kasi po, yung unang love the Lord your God, kasama na po dyan yung wag mong gamitin ang pangalan niya sa mga hindi makabuluhang mga bagay, wag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, kasama na dyan yung pag-attend, diba? Sa parang keep the Sabbath holy. At doon naman sa love your neighbor, kasama na dyan yung wag kang magnanakaw, wag kang papatay, wag kang makikiapid about sa mga tao. 'Di ba? So, sinama rin na lang siya ng Panginoon ni Jesus doon sa New Testament. So, love the Lord, parang lang yan love God, love people. Kasi kapag mahal mo yung kapwa mo, hindi ka gagawa ng mga bagay na makakasakit sa kanila, makakasira sa kanila. 'Di ba? So, sinamarize na doon. Love God, love people. Ayan, sabi ni Mami Jing, tinulungan ko pa din sila kahit niloko nila ako. Si Lord nang bahala sa akin at sa kanila. Amen. Di ba po? Kaya sabi ko sa inyo, gawin nating partner si Jesus. Kasi kapag si Jesus ang partner mo, hindi kanya lolokohin. Amen? Hindi kanya pagnanakawan, hindi kanya sasaktan. So, do it again, but this time with God. Okay lang ba? Kung ikaw ay nalugi sa negosyo, na bankrupt ka, tapos para nawalan ka na ng pag-asa, o kung ikaw ay merong pangarap na gusto mong gawin, pero nag-fail ka, ayaw mo na, kung may mga bagay na humahad lang sa'yo ngayon, may encouragement sa inyo mga kapatid na nanonood ngayon, do it again.
but this time with God. Do it again, but this time with God. Gawin mo ulit. Subukan mo ulit. Okay? Try mo ulit. Pero ngayon, mga kapatid, kasama na ang Panginoon. Huwag mo siyang isasantabi. Huwag mo sasabihin, Lord, dito ka muna, ako munang bahala, diskarte ko muna to. Hindi. Lord, gusto ko kasama kita. Gusto ko kasama kita sa lahat ng mga pagpaplano. Kasama kita sa pag-i-strategize. Kasama kita, Lord, all the way hanggang marating ko yung katagumpayan. Gusto ko, Lord, kasama po kita. Kaya sa lahat ng mga nandito at nanonood po ngayon, isama mo palagi ang Panginoon. Amen? So, ang ark po dito was not just another piece of furniture. Ang Ark of the Covenant po was the most important object in the tabernacle. The Ark of the Covenant was the most important object in the tabernacle. Why? Because it symbolized God's presence. And this teaches us that God should not be an addition to our lives. Mga kapatid, huwag mong idagdag lang ang Panginoon sa buhay mo. Huwag mo siyang idagdag lang. Siya dapat ang maging sentro ng buhay mo. He should be the center of your life. God bless you po, fiancé ni Juhan. Yes po, we already prayed for you. God bless you po dyan. God bless you. We already prayed for you earlier. During that time na lumilindol, na pinanalangin po namin kayo. God bless you po. He should be the center of our lives. Siya dapat ang sentro ng ating mga buhay. At ang nakakalungkot po, maraming mga tao po ngayon, sinisingit lang nila sa schedule nila ang Panginoon. Sinisingit lang, hinahanapan lang ng oras ang Panginoon. Pero dapat po, ginagawa natin ng paraan, ginagawan po natin lagi ng schedule ang Panginoon. Hindi siya hinahanapan lang ng pwedeng isingit na oras. Kailangan po gumagawa talaga tayo ng oras para ma-meet ang presence ng Panginoon. Alam niyo po, sobrang busy ng mga tao ngayon. At kung ikaw ay maghahanap lang ng schedule na isisingit mo siya, mahihirapan ka. Kasi paano pag wala kang nahanap? Eh di wala na. So hindi tayo maghahanap ng oras na isisingit natin ng Lord. Gagawa tayo ng oras na para sa Panginoon talaga. Na para sa Panginoon talaga. Kailangan meron kang oras na, Lord, gusto ko po ngayong oras po na ito, makatagpo kita. And that is something intentional, mga kapatid. Alam niyo po ba na ang Panginoon mismo ang nagde-desire din na gusto niya na maging sentro siya ng buhay mo. Pero hindi naman niya tayo pinipilit eh. Hindi niya pinagsisiksikan ng sarili niya sa atin. Kaya tayo po ang gagawa talaga ng paraan. Magiging intentional po tayo na, Lord, I want you to be the center of my life. Gusto ko po na ngayong araw po na ito ay maranasan kita. Ano ba yung nag-o-occupy sa isipan mo? Madalas. Kapag ang nag-o-occupy sa isipan mo ay puro problema, kaya ka naghaharon ng anxiety, ng depression, kasi minimeditate mo yung problema. Once you meditate problems, Panginoon, ang buhay mo ay mapupuno ng kagulumihanan. Mapupuno ka ng maraming mga worries. Pero kung ang iisipin mo ay ang pangako ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, mapupuno ang isipan mo, ang puso mo ng pagsamba sa Panginoon. So, mamili ka, worry or worship. Worry or worship? Ano mas gusto mo na laman ng puso at isipan mo? Worry or worship? Pangamba? Pag-aalala? Pagdududa? Takot? O pupunuin mo yung sarili mo ng pagsamba sa Panginoon, and I will offer to God worship. Pure worship, Lord. Punuin natin ng worship, mga kapatid. Kasi po, iba talaga nagagawa niyan.
kapag meron ka mga suliranin at puno ka ng pagsamba sa Panginoon, iba ang magiging response mo. Iba ang magiging tugon mo. At hindi ka nga basta-basta masisira, mabubuwag, hindi basta-basta guguho ang buhay mo, kapatid. At hindi tayo magkakamali ng desisyon. Whatever sits at the center of your life will shape your future. Sino po dito ang gusto ng magandang kinabukasan? Ng pinagpalang kinabukasan? We all want that. Gusto natin ng magandang future. Hindi lang sa atin, kundi sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. We want that. At para mangyari ang magandang kinabukasan, we need to make sure sino ang nakaupo sa sentro ng ating mga buhay. Kasi kung sino ang nakaupo sa sentro ng ating mga buhay, apektado ang lahat ng desisyon mo. Apektado lahat ng desisyon mo. Kung ikaw ay gagawa ng masama, kung meron kang mga transaction na gagawin na illegal, hindi ka papayag na mangyari yun eh. Or hindi ka papayag na, alam mo yun, na gawin yun. Bakit? Kasi alam mo, si Jesus ang nakaupo sa sentro ng buhay ko. Mapipigilan kang gumawa ng masama. Mapipigilan kang gumawa ng kasalanan. Kasi you consider, si Jesus yung nakaupo sa sentro ng buhay ko. Ayoko siyang masaktan. Kaya lahat ng desisyon mo ngayon, tama. Kasi, pinapriority mo si Jesus kino-consider mo siya palagi Diba? Ayaw nating masaktan ng Panginoon. Kaya, magiging tama ang desisyon mo kapag si Jesus ang nakaupo sa sentro ng buhay mo. When God is at the center, everything else finds its proper place. Alam nyo, ito mga kapatid, wag mo nang isipin kung paano mo gagawin ang lahat ng bagay. Alam mo, minsan, tayo parang multitasker tayo. Marami tayong masyadong iniisip na dapat ganito, dapat ganyan. Parang we try to understand all things. Meron bang ganyan dito? Yung parang, pilit mong gustong unawain lahat ng bagay na dapat ito, ganyan, dapat timeline ko, ganito, dapat at the age of 30, kasal na ako. Alam mo yun, parang gusto mo lahat, maunawaan mo. Gusto mo lahat, gawin mo. Ang dami mong gustong mangyari sa buhay mo. Diba? You want to try to understand things. Pero hindi naman siya mangyayari. At minsan, sa kagustuhan mong mangyari ang isang bagay, pinipilit mo. Gumagawa ka ng sarili mong diskarte. Gumagawa ka ng sarili mong strategy. May sarili kang plano. Minsan ganyan tayo. Diba? Kaya lalong nagkakagulo-gulo ang buhay. Kasi may mga gusto kang mangyari. At minsan, nalilimutan mo ng gawing sentro ang Panginoon. Pero ang susi lang pala, mga kapatid, gawin mong sentro ang Panginoon sa buhay mo. And everything else finds its proper place. Everything else finds its proper place. Unahin mo si Lord. Hayaan mo siya na mag-arrange ng buhay mo. Hayaan mo siya ang maglagay ng tamang schedule. Hayaan mo siya ang magbigay sa iyo ng tamang resources, ng tamang tao, ng tamang bagay, ng tamang pagpapala. Pero una sa lahat, gawin mo siyang sentro ng buhay mo. Wag mo nang piliting intindihin lahat. Wag mo nang piliting unawain ang lahat. Wag ikaw ang gumawa ng sarili mong buhay.
ipagkatiwala mo sa Diyos. Ang gagawin mo na lang, magpakabisi ka na gawin siyang sentro ng buhay mo. Amen po ba, mga kapatid? Okay lang ba yun na, Lord, gusto ko, sige po, isusurrender ko na sa iyo. Kasi parang, ako lang din yung nahihirapan eh. Di ba? Parang, tayo lang din yung mahihirapan. Alam niyo po, nitong mga nakaraang mga araw, dami ko rin iniisip. Napakadami kong iniisip. Lord, sabi ko, Lord, saan ba talaga ako gustong dalhin? Hindi ako makatulog. Alam mo yun, kakaisip. Kasi nga, parang, Lord, ano ba, parang, ang daming gumugulo sa isipan ko. Madami talaga. Saan mo ba ako gustong dalhin, Panginoon? And I try to understand things. Pinipilit ko talaga na, Lord, ano ba talaga? Pero ngayon, ito kagabi, tapos ngayong umaga, pagkagising ko, sabi ko, Lord, bahala ka na. Sabi ko, mangusap ka sa akin sa devotion, mangusap ka sa akin sa prayer. Ikaw na bahala. Kasi the more na iisipin ko, the more na mahihirapan lang ako eh. The more na mai-stress ka lang, di ba? Kapag mineditate mo yan ng paulit-ulit. Basta sabi ko na lang, malugod ka na lang, Lord, sa lahat ng mga gagawin ko. If your goal is to please God, yun talagang ang gusto mo lang, mabigyan kita ng kaluguran, gusto ko itang mapasaya, Panginoon, I believe na dadalhin tayo ng Lord sa tamang lugar. I believe dadalhin tayo ng Panginoon ng Panginoon sa tamang mga opportunity. So our goal is to please God above all. Okay, wag mo nang piliting unawain lahat. Wag mo nang piliting i-arrange. Okay? Wag mo nang pilitin, mga kapatid. Ang gawin mo ngayon, magpakabisi ka na magpakalalim sa Panginoon. Magpakabisi ka na mas kilalanin ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Magpakabisi tayo at hayaan natin na ma-uncover lahat ng mga plano ng Panginoon along the way. Ang saya no, yung parang ikaw, nagpapakabisi ka lang gawin ng kalooban ng Panginoon, nagpapakabisi ka lang na mabigyan siya ng kaluguran, at unti-unti na-unveil lahat ng purpose niya. Na-unveil, mga kapatid, na hindi mo namamalayan, eto na pala yun. Nabubuksan ng mga tamang oportunidad na hindi mo pinilit, na hindi sarili mong diskarte, kundi kilos at galaw ng Panginoon. Diba? Marami tayong gusto. Panginoon, gusto ko ng mga ibang bansa. Panginoon, gusto ko ng ganitong trabaho. Lord, gusto ko ng ganitong university. Sige, sabihin mo lang. Pero, hayaan mo siyang kumilos. Sige, sabihin mo lang sa Panginoon. Pero, hayaan mo na siya ang gumawa ng paraan. Hindi sarili nating paraan, kundi para sa kapamaraanan ng Panginoon. Kasi kapag ang Diyos ang kumilos, kapag ang Panginoon ang kumilos, makasisigurado po tayo, mga kapatid, na ito ay para sa atin. Magiging pagpapala sa atin. Amen. So let God move in your life. You just pray and ask God always, Lord, kung anong kalooban mo, at hayaan natin siya. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Para na rin sa atin yun. Paano malalaman ang will ng Lord? Yeah, you pray, you read His Word, confirmation ng leaders, and all the people godly people surrounding you. And sa akin,
tinitingnan ko rin na kalooban ng Lord kapag may kapayapaan sa puso ko. Is there peace in my heart dito sa desisyon na gagawin ko? Yeah. God moves in mysterious ways. Amen. So point number 2, mercy is greater than our failures. Marami na sa atin na nabigo dahil sa maling desisyon. Tama po ba? May mga nabigo na ba? Kahit nga Kristiyano di ba? Kahit mga Kristiyano tayo, may mga desisyon pa rin po tayo na hindi pa rin talaga swak. Di ba? May mga pagkakataon pa rin na nagkakamali pa rin po tayo. Pero hindi po ito dahilan para huminto tayo. Hindi ito dahilan para nadadapa pa din. Tama. Hindi dahilan para isuko natin ang pananampalataya natin. Lahat po tayo mabibigo pa rin. Lahat po tayo. But always remember that the mercy of God is greater than our failures. Wini-welcome pa rin tayo ni Lord. Open arms pa rin siya. Handa niya pa rin tayong tanggapin. Amen? Mercy is greater than our failures. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 16. Hebrews chapter 4, verse 16. Approach God's throne of grace with confidence. Approach God's throne of grace with confidence. Kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, ano nararamdaman mo? Parang natatakot ka ba? Nahihiya ka ba? So approach the throne of God with confidence. Bakit tayo confident na lalapit sa Panginoon, sa presensya niya? Dahil we have Jesus. Yun lang. Not because mabait tayo, not because mabuti tayo, not because of our own righteousness. No, because Jesus made us righteous. And if you know that Jesus is with you, you accepted Him as your Lord and Savior, then we have that confidence to approach God's throne of grace. Lumapit na tayo sa Panginoon. Amen? With confidence. With confidence. Alam mo, MJ, lahat tayo ay dadating sa ganyang buhay. Naunawaan kita. Naunawaan ka namin. Pero that's life. Hiram lang ang buhay na ito. Hindi natin hawak. Ang Diyos lang ang nakakaalam hanggang kailan tayo sa mundong ito. Nasasaktan tayo. Yes. Kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay. And that is before, siguro, one thing na kinakatakot ko. Pero nung nalaman ko na, meron palang eternal life. Magkikita pa rin pala kami sa buhay na walang hanggan. So yung buhay sa mundong ito ay panandalian lamang. It's only temporary. It's only temporary. Pero nung nalaman ko na meron palang eternal life, then, that's my goal. Na ma-sharean ko yung family ko, na kahit ako, na kahit ang mga tao na tinuturuan ko, ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, lumalim, and in the end, magsama-sama sa buhay na walang hanggan. There's eternal life. Mamimiss natin sila, yes, yung physical na nakakasama natin sila, pero muli natin silang makakasama doon sa kalangitan. Amen. Ang susi lang naman talaga ay tanggapin si Jesus as Lord and Savior.
Yun lang talaga yung susi. And apart from Jesus, there is no salvation. Wala pong ibang magliligtas sa atin. Hindi lahat ay pupunta sa langit. That's the sad reality. Ang sad reality, hindi lahat ng tao ay pupunta sa langit. Kung sino lang ang mga tao na tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. God bless you, MJ. I don't know what you are going through. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa mahal mo sa buhay. Kung na-trauma ka, nasaktan ka, mahirap kalimutan. But I pray in God's perfect time, paghilumin ka niya. Paghilumin ka niya. God bless you, MJ. Mas manaig ang pagmamahal. Mas manaig ang kapayapaan sa iyong puso. God bless you, MJ. Walang masama para sa akin ang umattend ng K-pop concert. Pero kung may matatamaan yan na gawain, lalo na kung Sunday, at hindi ka makakapag-church, baka dapat ay humanap ka ng ibang schedule. And I believe nasa ano pa rin yan, nasa matter pa rin ng puso. Kasi dati, napakahigpit. Alam nyo ba dati sa amin sa church, bawal ka manood ng sine, ang daming mga bawal, which is maganda naman, nakakatulong naman sa akin. No? Pero sa akin ngayon, kung manonood, kasi ako nanonood din naman ako ng mga concert eh. It's still, matter pa rin siya ng puso. Okay. So, ano ang laman ng puso mo? Ganyan lang. Pero sa akin wala akong nakikitang masama kung manonood ka ng K-pop. Basta hindi mo siya ina-idolize. Okay, kasi minsan nagiging idol natin ng mga tao, di ba? Kapag nagpa-fangirling ka, ganyan. Yeah, you feel so hopeless, MJ, but God is the source of hope. Mag-join lang kayo sa lahat dito ng mga tao na may pinagdadaanan. Go. Join kayo sa life group. Join kayo. Message nyo lang si Ate Candy or si Ate Charis. Ate Charis, God bless po. Ingatan kayo ng Lord dyan sa Davao. At sa akin, kuya, paano? I don't know kung meron bang topic sa Bible na kapag namatay yung bata ay mapupunta ba siya sa langit. But I believe that God is a merciful God. Kung ang bata ay wala pa siya doon sa part or sa point na kaya niyang magdesisyon mag-isa kung tatanggapin niya si Jesus, I believe siya po, ang Panginoon ay merciful. At ang mga batang ito ay mapupunta pa rin po sa langit. Sa buhay na walang hanggan. I believe. Kasi merciful ang Panginoon eh, di ba? Merciful ang Lord. Di ba? Ba't niya naman hahayaang mapahamak ang isang bata musmos na hindi niya pa kaya mag-decide on his own kung tatanggapin niya ba si Jesus. Ganun din sa mga may problema sa pag-iisip. Di ba may mga ganon, yung hindi na-develop yung isipan nila. At wala talaga silang hindi nila kayang magdesisyon on their own. Yeah. So, that's my take. That's my take. God bless you, Niyang. God bless you po sa iyong pag-aaral. God's favor be upon you. Depende ang IV kasi ang Lord lang ang makakaalam doon. No. Yes, alam ko magkakakilala pa rin tayo sa kabilang buhay. Magkakakilala pa rin tayo. MJ, attend ka ulit. Attend ka ulit. Okay? So sa lahat may mga pinagdadaanan, makakatulong tong community na ito sa inyo. Believe me. Marami kayong mababasa dito ng mga na magagandang mga testimonies at makakapakinig kayo ng magagandang mga testimonies, mga kapatid. As much as possible ay hindi po namin pinag-uusapan ng politics dito. But we pray. Yeah, we always pray for the Philippines. Yeah, but no politics. Pero ang take ko lang, makulong lahat ng mga korap at mga magnanakaw. Walang walang kulay.
Hindi na mahalaga ang personalidad. No? Mga kapatid, iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng pagtanaw pagdating po sa politics, 'di ba? At hindi ko po ipipilit kung ano yung gusto ko sa inyo. Iba-iba po tayo ng pagtanaw diyan, pero ang mahalaga, magkaisa po tayo mga kapatid na for the betterment of the Philippines. Amen. Yung tama, doon lang tayo sa katotohanan. Eh di kung yung mga tao na yon ay meron silang, kasi minsan ang daming abogado sa social media, 'di ba? Ang daming abogado sa social media, pinagtatanggol nila yung gusto nila, ito kami, ganyan kami, etc., etc. Parang dapat ang ang loyalty natin nasa Panginoon at nasa bansa, hindi sa personalidad. So, yun lang naman yung take ko doon. Hindi pa ba mapupunta sa kaharian kung hindi ka nagbabasa ng Bible pero nakikinig ka ng salita? Well, faith cometh by hearing and hearing the Word of God, but you have to do this on your own as well. Dapat matutunan mo ring mag-aral ng salita ng Panginoon. Magbasa ka. No? Magbasa rin tayo ng salita ng Panginoon. Sa mga kapatid, hindi ang pagbabasa ng Bible ang makapagliligtas. Ang relasyon sa Panginoon. No? Ang relasyon sa Panginoon. Yun lang makakapagligtas sa atin. Ngayon, kapag may relasyon ka sa Panginoon, syempre, magbabasa ka na ng Word of God. Magpe-pray ka na, di ba? Attend ka na sa mga gawain. Hello po, God bless you, Rose Macalino. God bless you po sa inyong approval ng PR sa Canada. God's favor be upon you. In Jesus' name. Sa lahat ng mga nagpapapray, God bless po sa inyong lahat. Sa mga estudyante, nagtatrabaho, may pinagdadaanan, may kailangan ng visa approval, sa PR, God bless po sa inyong lahat. God bless po kay Mama Marilu Coraming. Ate Annalyn, papanood nyo sa kanya lagi itong devotion para makatulong kahit papaano. God bless po. Pagalingin po agad siya ni Lord. The mercy seat was where God met with His people. God bless you po, Kella Unishop. Tingnan po natin yung pangalang mercy seat. Okay, mercy seat. So, hindi tinawag na judgment seat or condemnation seat, kundi mercy seat. Mercy, habag. God is holy, yes, but He is also merciful. He is also merciful. Ang desire ng Panginoon is not just to merely expose our failures, but His deepest desire, God's desire, is to restore us. Is to restore us. Dito daw sa mercy seat, dito kinakatagpo ng Panginoon ang kanyang mga tao. At doon sa pangalang mercy seat, alam na natin ang katangian ng Panginoon na siya ay mahabagin. Mahabagin ang Panginoon. Kaya kung ikaw ngayong umagang ito ay may mga daladala ka na kahihiyan, guilt, may daladala kang shame, may daladala kang regret, gusto kang paalalahanan ng Panginoon ngayong umagang ito that God's mercy is available for you today. God's mercy is available. Kahahabagan ka ng Panginoon. Anong pangangailangan mo? Mahabagin ng Lord. Puno siya ng biyaya. Yung mga pangangailangan mo ngayon, kaya niyang ipagkaloob sa'yo. Mahabagin siya, di ba? Parang magulang lang yan na nakita mo yung anak mo na may pangangailangan. Nakita mo yung anak mo na may pangangailangan, tapos nakita mo na lumalapit siya sa'yo. Di ba? Mahahabag ka doon sa anak mo.
Kapag nakita mo yung anak mo na sira-sira na yung bag niya sa school, di ba mahahabag ka, butas-butas na, at bibigyan mo siya ng bago. Bibilan mo siya ng bago. So once we run toward God, not away from Him, when we run toward God, and when we surrender everything to Him, God is a very generous God, and He can provide whatever needs, whatever resources, supply na kailangan mo, kaya niyang ipagkaloob sa atin. Naniniwala ba kayo na ngayong linggong ito ay kaya kayong bigyan ng answered prayer ng Lord? Naniniwala ba kayo na ngayong linggong ito kayang ipagkaloob ng Panginoon ang mga bagay na hinihiling mo sa Kanya? Amen. This week, yung paglabas ng visa mo, yung PR mo, yung trabaho mo, yung kagalingan mo, yung item na hinihintay mo sa DepEd. Mga kapatid, makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Panginoon. Kaya niyang gumawa ng mga bagay. Kaya kanyang pagpalain. Pero bago yun, lumapit ka muna sa Kanya. So God's mercy invites us back when failure tells us to stay away. Ang habag ng Panginoon, tinatawag ka niya pabalik sa Kanya. Bago ka humingi ng mga bagay, ng pagpapala sa Kanya, balik ka muna. Okay? Balik ka muna. Mahabagin ng Panginoon. Okay? Mahabagin siya. At ito po ay panawagan, imbitasyon sa ating lahat. Huwag kang tumakbo papalayo. Tumakbo ka papalapit sa Panginoon. Kung yung mga kahihiyan mo, kung yung mga kabiguan mo ay nagsasabi na nahihiya na akong lumapit sa Panginoon, huwag kang mahiya. Bakit? God's mercy is real. God's forgiveness is real. Meron pong imbitasyon ang Panginoon sapagkat siya ay mahabaging Diyos. Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Huwag kang makinig sa kasinungalingan ng kaaway na binubulong niya sa isipan mo. Huwag kang maniwala doon. There's an invitation. Go back. Go back. Sabihin mo sa Panginoon, at pag nakalapit ka na sa Panginoon, pag nakalapit ka na, tsaka mo sabihin sa Kanya lahat ng pangangailangan mo. Tsaka mo sabihin sa Kanya. Sa lahat ng mga nanonood po ngayon, kung gusto niyong magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, sino po dito ang gustong magkaroon ng personal relationship with God? Yung mga bago. Yung mga napalayo sa Panginoon. Hello po, Ate Rosana. God bless you po. Yung mga napalayo sa Panginoon, mga nag-backslide, na wala ng pananampalataya, mga first-timer, sino po dito yung gustong magbigay ng kanyang buhay sa Lord? Gusto niyo po? Yung gusto mo na Lord, suko na ako. Not my will, but yours be done. Hindi ko na po ipipilit yung mga bagay na gusto ko, pero Lord, yung mga bagay na gusto mo na this time. So, kung gusto niyo po, mga kapatid, sumabay lang po kayo sa panalangin ito na pagtanggap sa Panginoong Hesus. Sabihin mo, Panginoon, napapagod na po ako. Sabihin mo, Panginoon, gusto ko na pong isuko sa iyo ang aking buhay. Baguhin mo po ako. Binibigay ko po sa inyo ang lahat-lahat sa akin. Panginoon, lumalapit ako sa inyo at naniniwala na ikaw lang ang may kakayanan
na ako ay pagpalain, na meron kang magandang kinabukasang nakahanda para sa akin. Patawarin mo po ako sa aking paglayo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa pag-asa. Itong aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So kung pinanalangin mo ang panalangin iyon, congratulations, welcome to the family of God. Amen. Binigyan ka ng bagong pagkakataon ng Panginoon. At join ka ng community, join ka ng mga life group natin. Welcome, welcome, welcome po kayo, mga kapatid. Amen. Okay na? Sound check. Okay. Praise God. So yun, kung sinabayan niyo po yung panalangin iyon, welcome po sa family ng Panginoon. Mag-join kayo ng life group ha. Message niyo po si Ate Candy. Yan, message niyo po siya if you want to join. Ano po ito? Itong life group sa buong mundo. Napapanood po tayo ng mga tao sa iba't ibang mga mundo. Ay, iba't ibang mga mundo. Sa iba't ibang panig ng mundo. Ang daming mundo. Okay. So, lapit tayo sa Lord, ha? Lapit sa Lord. Masaya po dito. Naku po, nag-e-enjoy kayo. Blessed morning. Salamat po, Mami Jing. Ako po ay born-again Christian. Yeah, believer. Pero, hindi po mahalaga ang relihiyon dito. Attend lang kayo. Every day. No, ito ang magiging way ng Lord para turuan tayo at ma-share ang encouragement at hope sa bawat araw. Okay? So, tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Walang aalis. Okay, nasa na ako? Point number 3, a life connected to God produces light. Kapag tayo ay nakakonekta sa atin pong Panginoon, nakikita ng ibang mga tao ang liwanag. Amen? Sabi sa Matthew 5:14, you are the light of the world. Ikaw daw ay liwanag, pero totoo ba yan? Liwanag ka ba talaga? O parang pag dumadating ka sa isang lugar ay dumidilim? Baka naman ikaw ay kadiliman. Naku, wag kang papayag. 'Di ba? Kailangan ipakita natin sa mga tao na tayo ay tunay na mananampalataya, na tayo ay binago na ng Panginoon. Amen? Sabi sa Ephesians 5 verse 8, live as children of light. Mabuhay po tayo ng may kaliwanagan sa mundong ito. Let your light shine. Dito po sa tabernacle ay meron din pong tinatawag na lampstand. Salamat po, Mami Jing, sa treasure box. God bless you po.
meron tinatawag na lampstand. At ito po ang nagbibigay ng liwanag sa tabernakulo. And without the lampstand, madilim sa tabernacle. At kung titignan po natin, spiritually speaking, God's presence brings light. Ang presensya ng Panginoon, amen, ay nagbibigay liwanag. Tingnan niyo po yung buhay natin nung wala pa tayo sa Lord. Anong nakikita mo? 'Di ba puro kadiliman? 'Di ba nung wala pa tayo sa Panginoon, ang nakikita natin parang ang dilim ng buhay ko. 'Di ba yung nakikita mo negative ang isipan mo. Magulo, madilim. Parang pinagsakloban ng langit at ng lupa. Magulo, sira, madilim, walang direksyon, walang patutunguhan. Wala. Ang isipan mo, ano lang, parang umiikot lang yan. 'Di ba? Umiikot lang. At nung nakilala mo ang Lord, doon nagkaroon ng pagkakaiba, ng kaibahan. 'Di ba? Lumiwanag ang mundo natin. Baka mundo tayo mag-isip dati, pero ngayon, 'di ba, hindi na. Tayo ay makalangit na, hindi na makamundo. Amen. Makalangit na ang ating isipan. Kasi sa mundo, kadiliman, pero sa langit, liwanag. Amen. So, ang mga tao na naglalaan ng oras sa Panginoon, ang mga taong kumikilala sa Diyos, we are called light carriers. Sabihin mo nga, I am a light carrier. I am a light carrier. Ikaw ay tagapagdala ng liwanag. I am a light carrier. Hindi ikaw ang tagapatay ng liwanag. Baka naman, yung mga kapatiran natin, tagapagdala ng liwanag, ikaw tagapatay ng liwanag. Wag. Wala naman sa community natin na ganyan, no? Tayo ay nagbibigay ng liwanag sa kadiliman ng mundong ito. Hindi tayo ang pumapatay sa liwanag. Amen? We want to reflect the character of Jesus sa lahat ng mga taong nakakausap po natin. Sa panahon po ngayon, sa mundo natin punong-puno ng kadiliman. Punong-puno ng confusion. Tingnan nyo po, 'di ba, nangyayari sa politika natin ngayon. Grabe. Di mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo. Confused na confused ang mga tao. May side ni ganito, may side ni ganyan, may kulay ganito, may kulay ganyan. Di mo na alam kung sinong totoo sa kanila. Kaya nga, mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon, tayo na nanonood ngayon, tayo na tinuturuan ngayon ng Diyos. God is calling us, believers, followers of Jesus, to shine. To shine, mga kapatid. Magliwanag ka. At yung liwanag mo ay makaapekto sa iba, maimpluwensyahan ng ibang mga tao. Yung action mo, yung pananalita mo, yung attitude mo. Amen. Let your words, actions, and attitudes point people to Christ. Nadadala ba ang mga tao? The way ka magsalita? Nadadala ba natin ang mga tao sa Panginoon? The way tayo kumilos? The way tayo gumalaw? Yung attitude natin, kamusta? Attitude check nga tayo ngayong umaga. Magkaroon tayo ng attitude check. Nitong nakaraang linggo, na-reflect ba natin si Jesus sa attitude natin?
Type 1 kung yes. Type 2 kung medyo, naku po, parang nahulugan ako ng bunga. Nitong last week, na-reflect ba natin si Jesus? Nagpatawad ba tayo? Nagmahal ba tayo? O medyo bumagsak tayo ng konti? Naku po, parang parang ang gaspang nung attitude ko nung nakaraan sa isang tao. Naku po, parang nakapagsinungaling ako. Naku po, ang dami kong iniisip na mga negative. How's your attitude? Thank you for being honest, ha? Salamat. Thank you for being honest. God bless you, Ate Analu. Kitang-kita ko yun. Amen. 1, 2. Ang dami, no? 1, 2. Yan. Nadapa ka. Okay? So, yan yung last week. Pero ngayong linggo, sino dito ang gusto na ma-reflect niya ang Panginoon sa kanyang words, actions, and attitude this week? Type 3. Type 3. Kung gusto mo ngayong linggo, Lord, I want my word, I want my action, I want my attitude to reflect you, Jesus, to point others back to you, Jesus. Amen. Amen. Yes na yes. Number 3 tayo lahat dyan. Amen. That's our goal. This week, let my words, let my actions, let my attitude point other people back to you, Jesus. Let us point people to Christ. Makita ng mga tao na binago ka na ng Diyos. Bagong nilalang ka na. Bagong nilalang ka na. Pwede po ba magkaroon tayo ng application? We will point people to Christ. Gusto niyo ba yon? Yung gusto ko na yung buhay ko makita ng mga tao na binago na talaga ako ni Lord at sila mismo ay magtaka at sila ay magtatanong na ano nangyari sa akin? Tapos gagamitin ko yung pagkakataon na yon para ipakilala si Jesus sa kanila. So bilang application, alam ko maghihiwa-hiwalay tayo right after ng devotion, pero isipin nyo lang, mag-isip ka ng 2 tao in your mind. Just 2 na gusto mong i-share si Jesus sa kanila. Okay? 2 tao. At ang gagawin mo dun sa 2 tao na yun ay siyempre ipagpe-pray mo at mamayang gabi ay pasamahin nyo sila sa devotion. Just 2. Tapos i-welcome natin yung 2 na yun mamaya sa evening devotion. Okay? Welcome natin yung 2 invite nyo sa devotion natin mamayang gabi. Mahirap ba yung 2? Kasi this is application eh. Let our words, actions, and attitude point people to Christ. At the end of the day, gusto natin maraming mga tao ang makakilala sa Panginoon. We want them, to know Jesus. We want to point them to Jesus. Kahit kapamilya pa yan. Kapamilya, kaibigan, basta 2 tao. Who's up for the challenge? Thank you po, Ate Cell Edits sa Lady Cell sa Treasure Box. God bless you po. Who's up for the challenge? Pakilagay, count me in. Kung meron 2 kang i-invite. Sa online family Bible study, tsaka siguro sa online devotion natin. Lagay mo, count me in. Amen. So yan count me in mamaya. Sa online family Bible study, siguro mga 7:30 ng gabi tayo magsimula. Tapos after nun ay diretso ng online family Bible study. Just two mga kapatid. 2 lang ang i-invite natin sa online family Bible study via Zoom. Okay? So sabihin nyo lang, kasi gusto nating hindi naman, alam nyo itong ginagawa nating ito, wala naman, ano bang mapapala natin, di ba? Pero magbibigay ito ng kasiyahan sa puso ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. We want answered prayers this week. We want answered prayers. Alam niyo kung ano magpapasaya sa puso ng Panginoon? Kaluluwa. Paligayahin natin ang puso ng Panginoon at paliligayahin niya tayo.
lulubusin niya ang kagalakan natin. Amen? Iba ang saya, tama, kapag nakakasama natin sila sa mga gawain. Diba, ang gagawin nyo na lang mag-invite, hindi na kayo mag-share sa kanila ng gospel. Ako na bahala doon. Ang gagawin nyo na lang mag-i-invite. Yes po, yung Zoom link ay isasend natin sa ating mga group chat. Kaya kung wala pa kayo sa group chat, i-message nyo na po si Ate Candy or si Ate Charisse. Kung wala pa kayo sa group chat. Kasi doon po tayo magbababa ng atin pong mga links at mga announcements. Amen. So, the closer you stay to God's presence, the brighter your light becomes. I-message nyo po si Ate Candy. Ayan, nakapin. Ipipin po natin. Ayan. Message nyo po siya, nakapin sa comment. Ayan the closer you stay to God's presence, the brighter your light becomes. Kaya kung gusto mong magliwanag, dapat lagi kang close kay Jesus. Amen? Kung gusto mong magliwanag ka, dapat close ka kay Jesus. Huwag mong hayaang mag-fade yung liwanag mo. Make sure that you are always connected, that you are always close to God. And number 4 and the last, sure, ano yun? They call me just. Worship should rise continually. Worship should rise continually. God bless you po, sa iyong brother. God's healing flow upon him. At dito naman sa number 4, bukod po sa lampstand, sa mercy seat, ay meron din po tinatawag na altar of incense. Dito po sa tabernacle. The altar of incense symbolized prayers rising before God. Intercessors, are you here? Nandito ba ang mga intercessors natin? Sa lahat ng mga intercessors, yan, amen, yes po. God bless sa lahat ng mga intercessors. Alam niyo itong mga intercessors na ito, sila po yung naglalagay, okay, ng insenso sa altar ng Panginoon. Bakit? Sila yung nagpe-pray continually sa Panginoon. Ang altar of incense ay sumisimbolo sa mga panalangin na itinataas sa Panginoon. So to all our intercessors, you are all watchmen, mga kapatid. At itong altar of incense na ito ay sumisimbolo sa ginagawa nyo. Sa mga panalangin na itinataas natin palagi sa Panginoon. When we pray, yung mga usok na yon ng insenso, parang, di ba, meron bang usok na Meron bang usok na pababa? May nakita na kayong usok na pababa? Di ba ang usok laging pataas? Amen? Kaya, yung sinasabi sa kanta na, day and night, night and day, let incense arise. Dapat umaga, gabi, umaga. Kaya yung ginagawa natin ngayon, kalooban ng Lord yung 24/7 prayer watch. At sa lahat ng mga nanonood po ngayon, mga kapatid, uulitin ko, may nananalangin sa inyo sa community na ito 24/7. Meron pong mga taong nag-commit, and if you are also parang kung merong conviction sa inyo na magsumama sa intercessor, i-message nyo lang po si Ate Fel. Kung gusto nyong matutong manalangin, day and night, night and day, i-message nyo si Ate Fel. Ate Fel, are you here? Ate Fel? Or sa mga intercessors, message nyo po sila. Okay? Yan, si Ate Fel. Siya po ang ating intercessor's head. So, i-message nyo lang si Ate Fel if you want to be part of our intercessory group. Intercessors meaning
You are standing in the gap. You are praying not just for yourself, but for the needs of other people. Okay, so kung gusto mong mag-join, matutong mag-pray, lumalim through prayer, i-message nyo si Ate Fel. Alam nyo, yung mga gustong matutong mag-pray, hindi naman sila perfect, hindi naman sila agad marunong mag-pray. May mga tao rin nakasama sa mga intercessors sa nangangailangan ng panalangin, but they committed themselves, I want to be an intercessor. At ngayon po ay kasama nating nagpe-pray 24/7 for the glory of God. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga intercessors. Praise God. Kaya lahat ng mga prayer requests nyo dyan, may nagpe-pray dyan. Hindi nawawalan ng saysayan. No? Lahat ng mga sinasend yung prayer request dyan, mula alas 12 ng madaling araw hanggang matapos ang buong araw, may nagpe-pray sa inyo. Kahit alas 12 ng hating gabi, alas 3 ng madaling araw, may nagpe-pray sa inyo. Ganyan po ang ginagawa ng Lord sa community natin. Praise God! Are we blessed that we are part of this community? Na hindi lang tayo basta masaya-saya dito. Nagpe-pray, may mga nagpe-pray, mga kapatid. Hindi lang tayo natututo, may nagpe-pray sa atin. Diba? Balo tayo ng presensya ng Diyos. Hello, stressed. Alam mo, baguhin mo na yung pangalan mo una sa lahat. Okay, kaya mo yan. Lagay mo dyan pangalan mo na blessed. Mas maganda yung blessed kaysa sa stress, di ba? So, God bless you. Tatawagan na kitang blessed, hindi ka stressed. Okay, God bless you, blessed. Kaya mo yan. Hindi mo pala kaya. Kaya ni Lord yan sa buhay mo. Okay, hindi mo kayang mag-isa, pero kaya ni Lord yan sa buhay mo. Manatili ka sa Kanya. Isuko mo yung buhay mo sa Kanya. May pag-asa pa. Kung kulang pa yung encouragement ko, may magagawa pa siya. Walang mahirap sa Kanya. Amen? Just go back to the Lord. Go back to the Lord. Surrender everything. Surrender everything. Okay? So, God bless you. Nasaan na si Bless? Nandiyan pa ba siya? Tatantarin kita ng encouragement kung kulang pa yon. Kaya natin yan. Kaya ng Lord sa buhay natin yan. Okay, so, mga kapatid, ang pag-worship sa Lord ay hindi lamang po Sunday activity. Worship is a lifestyle. At gusto ng Lord na tayong lahat ay laging lumalapit sa Kanya. Okay, God desires communion with His people. Every day. Amen. So, mga kapatid, hindi kailangan komplikado ang panalangin mo. Yes po, Ate Lord, napag-pray na po natin yung Actually, ongoing yung devotion habang lumilindol. Kaya naipag-pray agad natin. And praise God, tumigil naman po pero may mga aftermaths and we pray na protection talaga ng Lord sa mga kababayan natin dyan. So, prayer doesn't have to be complicated. Mga kapatid, talk to God daily. Worship Him daily. Stay connected daily. Araw-araw. Okay? Araw-araw. Huwag kang pumayag na may isang araw na malayo ka sa Panginoon. Though may mararamdaman kang ganyan, pero umattend ka pa rin. Mag-pray ka pa din, mag-devotion ka pa rin. Okay, itong devotion natin, bukod dito, dapat meron din tayong mga personal devotions natin sa Lord, na ikaw lang at ang Panginoon. Again, what we are doing here in our program is just a supplemental. Supplementary lang to. At the end, mga kapatid, it's between you and God. I just want all of you to be encouraged, to be motivated. Kaya sabi ko sa inyo, magbasa kayo ng sarili nyo, mag-pray kayo, umattend kayo ng church. Umattend kayo ng church. Hindi para sa akin yan. Alam nyo, hindi ako magsasayang ng laway. Alam nyo yun, hindi ako magsasayang ng panahon, ng laway, ng oras. Itong ginagawa kong ito, para sa akin lang. Hindi po. Ang gusto po ng Panginoon kasi tayong lahat. Okay? Tayong lahat. Ba't natin ginagawa to? Kasi masaya tayo na may mga taong nanunumbalik sa Panginoon. Okay? Diyan tayo masaya.
Kapag may mga tao na nanunumbalik yung relationship sa Panginoon. At itong ginagawa nating to, mga kapatid, ang reward nito sa langit. Sa langit ang reward po nito. At yun yung hinihintay natin. Amen? Ito yung hinihintay natin. Ang gantimpala sa buhay na walang hanggan. And, Lord, yun talaga. Diba kung kukunin mo na kami ngayon, basta Lord, tama yung puso namin. Ayaw naming mapalayo sa'yo. Panginoon, kung tapos ka na sa assignment mo sa buhay namin, Lord, malaya po kayo. Yung ganun, yung parang wala kang panghihinayang sa buhay na to. Wala kang panghihinayang. Pero Lord, kung tapos ka na, at kung talagang, Lord, nagawa ko na yung kalooban mo, feel free. Feel free. Yung iba ayaw pang umalis sa mundo to. Hello po, Ate Jen! Blessed morning po! Blessed afternoon po ba dyan? O blessed evening na? Amen? Yung, alam mo yun, parang ayaw pang mawala sa mundong to kasi marami pa silang mga panghihinayang. Marami pa silang panghihinayang. God bless you po, Eugene. Amen. Di ba po, dapat mga kapatid, handa tayo anytime. Handa tayo ano man ang mangyari. Handa tayo ano man ang mangyari sa araw na ito. Amen? We are always prepared. We are always prepared to meet our Creator. Nasa ganung punto na ba kayo ng buhay nyo na, Lord, ano man ang mangyari, handa na po ako. At hindi mo magagawa yon kung marami ka pa rin mga pinanghahawakan sa mundong to. Kung marami ka pa rin kung attached ka pa rin sa mundong ito. So, develop. How to be prepared? Develop your relationship with God. Develop your relationship with God. God bless you po kay Jeffrey Johnson sa kanyang project sa Cebu. Amen. Always be prepared to meet your Creator. Always. Kagaya niyan, lumindol sa Davao. Diba? Yung lindol, hindi naman siya nape-predict kung kailan siya mangyayari. Anytime, pwede siyang mangyari. Kaya kung hindi ka handa, paano na? Nakahanda ka ba ngayon? Ano man ang mangyari sa buhay mo? Nakahanda ka ba ngayon? So I pray ihanda ng Lord ang ating mga puso. A healthy relationship with God is built through continual connection. Nasa Davao ka ba, Ate Lor? Opo, pinag-pray namin kanina. O nga, kamusta ba? Ano ba nangyari sa Davao ngayon? Wala pa akong balita. Yes, Maki. God bless you po. God bless you. Ate Jen, alam na po ni Ate Hana na lumindol sa Davao. Kamusta po sila, Ate Jen? Yung family nila, Ate Hana. May mga building na bumagsak in Jesus' name. God bless you po kay John James Bianzon. Happy birthday. God bless you. Yes, praying for all of you guys there sa Mindanao. God bless you po. God bless you po. Sige, makikibalita ako right after ng devotion. Oo nga, in Jesus' name.
God bless you po, your boy Jess Hanganda. God bless you. So for our conclusion, mga kapatid, number 1, God's presence belongs at the center of life. Number 2, God's mercy is greater than our failures. Number 3, a life connected to God shines brightly. And number 4, prayer and worship should be continual. So yan po yung tinuturo sa atin ng Exodus chapter 37. Ang presensya ng Panginoon ay nararapat sa sentro ng ating mga buhay. Mga kapatid, walang kabiguan na hindi kayang baguhin ng Panginoon dahil siya po ay mahabaging Diyos. At patuloy po tayong nakakonekta lagi sa Panginoon upang tayo po ay magliwanag at hindi po mapatid ang ating panalangin at pagsamba sa Diyos na buhay. And for our final words, don't just make room for God, make Him the center. Don't just make room for God, make Him the center. Kapag ang Diyos po ang sentro ng buhay natin, may kapayapaan, may purpose, may worship, may buhay. Mas lumalalim po yung kapayapaan, mas nagiging malinaw ang purpose ng Lord, mas nagiging natural ang pagsamba natin, at mas naaalay ng ating buhay sa Kanyang kalooban. So make Him the center. Let us all pray. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Salamat sa bagong araw po na ito. Purihin ng Panginoon. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for the truth of your word na natagpuan po namin sa Exodus chapter 37. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala, Panginoon, na ang presensya mo is meant to be the center of our lives. Ikaw ang sentro ng aming mga buhay. Ikaw ang nais naming maging sentro ng aming puso at wala ng iba, Panginoon. Patawarin mo po kami kung may mga pagkakataon na hindi ka namin nagiging priority, kung mas nabibigyan namin ng oras, panahon at atensyon ng ibang mga bagay, Panginoon. Forgive us, Lord, kung yung katagumpayan, yung comfort, yung fear o yung distractions, Panginoon, ay mas nagiging mahalaga sa amin kaysa sa relasyon namin sa iyo, Panginoon. Father, I pray, help us place you back at the center of our everything. Muli kayong maging sentro ng aming mga buhay. Muli kayong maging sentro ng amin pong mga puso. Ikaw ang maging direksyon namin, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga desisyon na gagawin namin, sa aming mga characters, sa aming future, Panginoon, i-guide mo po kami, Panginoon. Let our lives shine with your light and use us, Panginoon, to bring hope, truth, and encouragement to those people around us. Pagpalain mo po ang heart-to-heart community, Panginoon, ang aming mga pamilya. Panginoon, hayaan mo na nakakonekta kami palagi sa iyo, ang aming mga puso. Pagpalain mo ang lahat ng aking mga kapatid, especially, Panginoon, ang lahat po ng mga naapektuhan po sa lindol ngayon lang, sa Davao or sa ibang part ng Pilipinas, Panginoon. I pray, O God, na samahan mo po sila, Panginoon. Ano man po ang kanilang kalagayan ngayon, hindi namin alam kung anong pinagdadaanan nila. But I pray, Lord, iligtas mo ang mga taong ito. Panginoon, be merciful, be gracious to them, Lord. We pray for your blood covering to be upon them, Lord, in Jesus' name. We surrender everything to you. Kayo na pong bahala, Panginoon. Teach us na palaging magtiwala, manalangin, sumamba sa inyo anumang kalagayan ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Nakin po namin ang katagumpayan ngayong araw, ngayong linggo, and we pray, Lord, in the name of Jesus, let this week be a successful week, a week of answered prayers, a week of abundant harvest, a week na maraming mga kaluluwa ang manunumbalik sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po
Kayo po ang maging sentro ng aming buhay, ng aming pamilya, ng aming pong negosyo, ng aming pag-aaral, ng aming gobyerno, ng bansang Pilipinas at ng buong mundo. Be the center of everything. We thank you, God. We glorify you at binabalik na po namin sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God, manatili po tayo sa diwa ng panalangin ngayong buong araw po na ito. Makibalita po tayo sa nangyari po sa Davao. Let us pray for them, for their families. We pray na wala pong mga taong namatay in Jesus' name. Let us pray for them. Let us pray for them. Let us pray for our kababayan na naapektuhan po ng lindol na ito. In Jesus' name. Maganda po na nangyari to during our devotion para na ipag-pray po natin agad. Pero palagi nating isama sa prayers, okay? So maraming salamat po and see you mamayang gabi sa online family Bible study. Huwag kalimutan yung 2 invites natin at sa ating online devotion mamayang gabi. Thank you guys. God bless. That the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Meeting po tayo ng intercessor around 9:30 after ng devotion po na ito. 9:30. Sa lahat ng gustong mag-join, please message Ate Candy right now if you want to join our life group. If you want to join our group chat, message Ate Candy, okay? So 9:30 Ate Fel, give me time. Nag-ayos lang ako, konti inom lang. Okay, then start na tayo ng 9:30. Ate Candy, kung pwede pong pagawa ng link sa Zoom, kayo na lang po yung gumawa. Nasa hospital pa kayo now? Kaya mong makinig, Ate Fel, while nasa hospital? Okay? So, maraming salamat, everyone. God bless us all and see you po mamayang gabi. Okay? God bless po. Message po tayo sa GC ng intercessors. Okay? Sa lahat ng gustong mag-join ng intercessors, kindly message Ate Fel. Okay? At sa lahat, mga kapatid, announcement, July 25 will be our anniversary. July 25, first ever anniversary ng atin pong community. Amen. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay na ng kanila po mga pledge, ng kanila mga support. God bless you po. At sa lahat po ng gustong tumulong, sumuporta sa community po na ito for our anniversary, face-to-face celebration, pwede po kayong mag-message. Amen. If you want to pledge, if you want to support financially, message lang po kayo. God bless us all po, mga kapatid. Thank you so much, everyone. God bless us all. Magme-message po tayo sa GC ng announcements for our anniversary. God bless everyone. See you po mamayang gabi. Ate Kat, bye-bye po. God bless everyone. Ate Cathy, God bless Ate Fel. Yeah, see you sa anniversary. Sa lahat ng mga gustong pumunta, ano lang po kayo, fill out lang po kayo ng form. Okay? God bless everyone. God bless po kay Kuya Moses na lalaban. Ate Cathy, God bless po. God's protection and favor be upon him in Jesus' name. See you mamayang gabi. God bless everyone. Shalom. Bye-bye everyone. God bless us all. Makibalita po tayo sa nangyari sa lindol ha. Update nyo rin po ako. God bless everyone. Paalam everyone. God bless po. Shalom. I'll be ending this live mga kapatid in 3, 2, and 1. God bless. Bye-bye.